Yan guys, ito na yung mga pinamili. Punasan lang natin yan, tapos maya-maya na natin siya i-hold. Hi guys, and welcome back to the vlog. So as promised, nung last vlog, actually same day lang yon, hindi lang nagkasya talaga sa vlog, tayo ay mag-grocery haul. So, kanina, nag-grocery shopping ako. So, dalawang grocery stores yung pinuntahan ko. Isang Landers, and then sa may Robinsons. So, magkatabi lang naman sila. Halos, parang sobrang saglit lang naman yung distance ng dalawa. Kaya, ayun, pinagsabay ko na yung pag-grocery doon. And this is 2 weeks worth of grocery, guys. Kasi nga, every 2 weeks na ako nag-grocery. Although, mahirap sa totoo lang. Sobrang hirap dahil nga, lalo pag mag-isa ka lang mag-grocery, ang hirap magbuhat ng mga groceries. Tapos lumipat pa ako ng ibang grocery. So, kami kasi, ang total number of person, lahat kami dito sa household ay ako, 4 na bata, 5 kami lahat. So, 4 kids and 2 adults yung nandito sa household. So, kailan kong bumili ng mga snacks, pang ulam nila, kasi nga, nagsuschool na sila. So, kailangan, you know, ready to fight yung mga bata na yun. Tsaka growing kids, mga teenagers na. Kaya medyo malakas na rin silang kumain. So, yun. So, yun na nga. Pumunta ako sa Landers since yun yung malapit sa amin kanina. Actually, medyo maulan nga. Kaya yun. Pero okay naman, kinaya naman guys. Natuwa lang din ako kasi sobrang dami rin namang sale. May mga nabili ako na buy one take one, may mga naka-off. And ang maganda doon dahil nga sa fully vaccinated na ako, may mga freebies or may mga parang incentive, mga free na binigay sa akin, both Landers and yung Robinsons nga. So, i-haul ko ngayon yung mga napamili ko na and magsimula tayo guys dun sa mga fresh and frozen. Yan guys, simulan natin yung haul dito sa mga fresh and frozen na food na nabili ko. Frozen food and meat. Actually, wala pa akong nabiling fish. Baka bukas na ako bumili ng fish sa palengke kasi sobrang mahal ng fish sa groceries. Actually, pag nakadaan ako ng Malabon, baka doon ako bumiling. Layo, diba? So, yan. Mag-start tayo sa mga frozen vegetables. So, inayos ko na kasi may nag-request sa akin na gusto nila makita ng maayos at hindi nakasama yung mukha ko. Pero later, dapat kasama yung mukha ko, ha? Ganyan. So, ayan. So, bumili ako ng broccoli kasi, guys, diba? Ang mahal ng broccoli ngayon. So, okay rin naman to. Maganda naman yung brand na to. And ito yung nabili ko sa Landers. Actually, Landers and SNR, meron silang kanya-kanyang brand ng frozen broccoli. So, okay siya. Ilang beses na akong kumakain yan. So, okay naman. Puro okay. Ang gulo ko. Yan. Tapos, bumili ako ng frozen corn and carrots. So, yan. Tapos, isa pa rin sa binili ko is yung chopped spinach. So, 2 chopped spinach yung binili ko. Ang brand nito ay Emborg. Less than 200 pesos to guys. And this is 400 grams already. Dahil sobrang mahal din ng spinach ngayon. Unless sa Baguio ka mismo bibili. Okay, tapos bumili din ako ng ito yung CDO na sweet ham. Kasi gusto namin mag cordon bleu. So, yan. Medyo makapal nga. Dapat nga yung manipis lang yung bibilin ko eh. And then, bumili din ako ng crab sticks. Ito, minsan hinahalo namin sa, ano ba yun? Hinahalo namin to sa sushi bake. Sometimes naman dun sa crab and corn na soup. But, itong dodo, I think, first time ko tong itatry. Kasi wala dun yung usual na binibili namin. So, ewan ko, ang tagal ko nga naghahanap nun. Hindi pa ako makakita ulit. Okay. And then, bumili ako ng parata. Ito, nagustuhan to ng mga bata. Whether onion or yung plain. So, kapag mabilis ang merienda, ayan.
niluluto ko yan sa kanila. Dalawa lang yung binili ko kasi medyo pricey siya for 5 pieces. Nasa 100 pesos plus. And next, mapunta naman tayo dito sa pang breakfast nila and merienda. So, bumili ako ng Bounty Fresh na Sosi Torikage. Sweet and sour. First time namin titikman tong sweet and sour. And then, bumili din ako ng classic mayo. Top Tori Burger. Ito, masarap to. Ito, lagi kong binibili. At saka, yung isa kong binili na cheese and chives. So, yan. All by Bounty Fresh. And then, nag-repurchase ako nitong Super Chicken Nuggets. Nung una namin itong natikman, nagustuhan namin to. And, ito ay sa Landers lang talaga mabibili. Ang pagkakaalam ko kasi although wala naman siyang nakalagay ditong baka yun nga. Para sa Landers lang talaga to. Exclusively made for Landers. So, yan. Masarap din siya, guys. Promise. Nasa 300 plus to and this is 1 kilo. So, yung last naman sa mga breakfast meal namin is yung itong hotdog. Yan. Ang binibili ko is Virginia. Although yung mga hotdog naman masasarap yung mga brand na nandyan. But this time, ito lang yung trip kong bilhin. Yung jumbo, mas gusto ko yung jumbo kasi parang mas juicy siya. And then, bumili din ako ng yung bangus. So, ito, bangus ng Sea King. Ito yung marinated. Ang sarap nito lalo pag crispy mo na fry. And then, ito naman is yung boneless lang. Gagawin ko tong sinigang. Yan. So, sa mga recipes natin. And then, dito naman sa meat section natin. So, ito ay mga Farm's Choice. Yung brand ng Landers sa meat. So, ito naka-sale siya. Ito ay pork ribeye steak. Actually, mas mura to kasi sa Liempo. So, ang recipe ko kasi talaga is dapat nilaga. Ito na lang yung gagamitin ko. Kasi ito ay 369 pesos per kilo. Compare dun sa Liempo nila, nasa 400 pesos yung kilo. So, ito, ano na lang yan? I-chop na lang natin siya. And then, bumili ulit ako ng pork American ribs. Ito naman ay 435.75 per kilo. So, ang pinili ko na yung maninipis para mas madali siyang maluto at saka mas manuot ang kanyang marinade. And then, next, bumili ako ng sinigang cut. Siyempre, yung mga murang cut ang binili ko ngayon. Ito ay 265 pesos per kilo. So, ito ay nasa 418 pesos. Ayan na siya. Marami na rin to, dalawang luto. Either dalawang lutuan or isang lutuan na dalawang kainan. Ganyan. And then, bumili ako ng pang beef broccoli. Ayun, kaya ako may broccoli doon kasi magbi-beef broccoli ako. And this one, medyo mahal lang talaga yung beef. Yung pang samgyup kalbi yung binili ko para mabilis siyang maluto. Alam nyo naman ako, ayoko ng yung nagsislave ako sa kusina. As in, super ayoko yun. Gusto ko yung talagang mabilis ang luto lang. So, yan ay 334. Ito ay nasa almost, ano siya, parang lagpas ng konti sa kalahati. Okay. So, next naman is yung chicken. So, sa chicken, dahil cordon bleu nga kami. Cordon bleu. Ewan ko kung paano yun i-pronounce. Basta yan. So, bumili ako ng chicken breast fillet. Ito ay nasa 260 pesos per kilo siya. So, ito ay 345. Nasa 8 pieces siguro ito. And then, the usual na binibili ko para mabilis lutuin, yung chicken thigh leg fillet. Ito ay 268 pesos per kilo. Meron siyang balat. So, ito ay 345.75. Tapos, lastly is yung pang tinola cut. So, doon pagka medyo maaga-aga pa, may maaabutan kang mga cut-ups na chicken na. So, ito ay 130 per kilo yung tinola cut. Ang mura pala nito. Dapat pala puro ganito binili ko. Ayan. 226.20 pesos per kilo to. So, hindi ko siya gagawin tinola. Gagawin ko siyang adobo. And then, so, yun na nga, nasira yung gilingan nila sa Landers. So, hindi ako nakabili ng giniling doon. So, dito na ako bumili sa Robinsons. And, sa Robinsons, 412 pesos per kilo ang giniling. Ayan siya. In fairness naman, kahit after lunch na ako nagpunta, ayan, maganda naman yung, ano niya, yung itsura niya. Maganda pa siya. Fresh pa siya, mapink-pink pa siya.
Ito yung medyo lean eh. Kaya ito medyo mahal. Pero yung yung hindi lean or yung may konting taba, mas mura lang ng kaunti. Siguro mga 20 pesos. Yun, so puro baboy yan. And then bumili din ako ng ito beef. Ang beef naman ay 412. Ay, ang beef ay 412. 1/4 lang ang binili ko kasi pang pasta lang. Ito palang pork, guys, sorry. 342 pesos per kilo yung lean. Siguro nasa 330 yung yung regular na pork. So, yan. Wait lang. Ang tsaka ko talagang ng tripod. Ayan. Guys, yun nga. Tabingi pa rin siya, Diyos ko. Hayaan nyo na. So, ayun nga. Comment down below, guys. Tulungan nyo ko ano yung mga favorite finds nyo either sa Landers, SNR, or regular groceries. Alam nyo, bala kong gumawa ng top 10 best finds sa SNR at saka sa Landers. So, yun. So, may naiisip na ako sa akin kasi kung mapapansin nyo, yun naman yung palagi-lagi kong binibili. Yun yung mga parang recommended finds ko. Pero kayo guys, ano yung mga lagi nyong binibili every time na pumupunta kayo sa mga sa membership shopping like SNR or Landers? Comment down below guys. Gusto kong mabasa yung mga comments nyo. And also, i-haul ko to nang hindi na ako kasama sa screen kasi nga may nag-request. Gusto nilang makita daw kung ano yung itsura nung mga pinapamili ko. Ganito naman yung ginagawa ko before, kaya lang medyo matrabaho siya actually. Pero ngayon, since medyo maaga akong natapos mag-grocery, sige, gagawin natin. Na-layout ko na sa table yung mga gin-grocery ko and dun tayo sa start ng haul. Sa table na, papakita ko na lang yung mga products. But then again, guys, yung pricing, hindi ko sure kung kabisado ko pa siya. But I will try my best na ilagay siya sa screen. Okay? So, ayan guys, let's start with yung mga bread. So, ito yung binili ko. Medyo napipina nga siya. Bumili ako ng Pan American. No? And this is from Landers. Ito naman yung may free, yung Baker John. Ito ay galing sa Robinsons na. And then, from Landers din, nakabili ako ng Ciabatta. Kasi, nagustuhan ko yung nabili ko nun from Robinsons Magnolia ata. Nakalimutan ko lang kung anong shop ko siya or anong bakery ko siya nabilhan. But, yun nga, nagustuhan ko siya. So, hindi ko lang sure sa brand na to kung magugustuhan ko. Pero, in general, yung Ciabatta ba? Ciabatta? Basta yan. Ang sarap niya. So, 109.75 ito. And ito ay 6 pieces na. Tapos, sa snacks naman nila, bumili lang ako nung Oreo. Isa lang yung binili ko. Sobrang konti lang ng snacks na binili ko kasi, ang bala ko maggawa ng merienda na homemade. So, yan. So, Oreo. And then, bumili ako ng cream o. Naku, nung bata ako, favorite ko tong cream o. Yan. And then, bumili din ako ng Hansel. Hindi ko to madalas binibili kasi madali sila magsawa dito. Pero, nung maliliit sila, favorite nila to. So, ngayon, isa lang yung binili ko kasi baka hindi maubos. Yung mocha. And then, bumili ako ng Crostini. Ito yung isa sa pinaka-favorite nila. Ano to? Croissant na may hazelnut filling sa loob. Iba na nga yung packaging yan eh. Before, iba yung color niyan. Parang mas loud. Ngayon, sobrang plain na nila. So, yan. Masarap din to. Tapos, ito yung favorite ni Vien. Yung Monde Special Mamon na mini. Meron kasi siyang filling na chocolate sa loob. So, dalawang ganito yung binili ko. Tapos, ito, ewan ko kung bakit wala silang nasa pack na. Pero, hindi ko pa ito natikman. Pero, pag binibili ko naman to, mabilis na uubos. So, bumili ako, 4 pieces lang yung binili ko niyan. And, ito ay nabili ko sa Robinsons Supermarket. Ito sa Robinsons Supermarket din. Nung bata ako, sobrang favorite ko yung Puto Seco. So, ayan, bumili ako ng Puto Seco. 4 pieces. Alam ko, napatikim ko na sa kanila to before. And, ipapatikim ulit natin yan sa kanila. And then, next is itong yan. Bagong flavor to na nakita ko. Sa Landers ko naman to na bili. So, ito ay same price lang din to nung chocolate at strawberry. Pero, hazelnut. Tama ba? Hazelnut. Ayun. Hazelnut cocoa flavor siya. So, 2, 4, 6, 8, 10 pieces din. Ito. Basta less than 300 to, guys.
And then next is, ayan, so sa mga drinks naman nila, nagpabili sa akin si Oreo ng Milo, 14 sachets to. And ito ay nabili ko sa Robinson Supermarket na to, guys. Ayan, Champion Formula, o diba bongga. Tapos, sa Robinson Supermarket din, itong Great Taste na white caramel, ito kay Ate Nene ito. Magilik siya sa mga white coffee. And then, bumili din ako ng Dutch Mill. O, lagi naman akong bumibili niyan. Hindi na mawawala. So, isang super fruit. Tapos, isang strawberry na tig 4-pack. Kasi, mas may savings kapag ka 4-pack yung binibili. So, sa isang grocery na every 2 weeks, bali, total of 16 pieces. And, naghahati-hati na sila dyan. Hindi na ako nagre-repurchase after a couple of weeks ulit. So, ayan. And then, next is, ito pabili lang ng friend ko. Pero, ito ay masarap na tikman ko na to. And, actually, nakakatanggal to ng mga sipon-sipon din. Magandang source of, hindi ko naman sinabing natatanggal agad yung sipon mo, no? Pero, good source of vitamin C rin ito. Tsaka, diba, citron and ginger, mga citrus yan. Yan. Ito, less than 300 or less than 350. And then, bumili din ako ng ito, yung Magnolia All-Purpose Cream. And buy 2, save 10 pesos. Ito ay nabili ko naman sa Landers na to. Dalawang pack, total of 4 pieces. Tapos, alam nyo ba, itong Lemnos na full cream milk, ito yung ginagamit nila sa Doppio Cafe. Ito yung ginagamit nilang milk sa mga latte nila, sa mga kung ano-ano pang coffee nila doon. So, ito ay masarap. Yan. Bali, dalawang ganyan yung binili ko. Tapos, bumili din ako syempre ng ay, mali pala yung nabili ko. Kaya pala ang mahal. O, kita nyo, mali yung nabili ko. Dapat 3 plus yung nabili ko. Mali ako. Nido Junior tuloy yung nabili ko. 1, 2, 3. Di bali, papaubos na lang natin yan. Ano ba yan? Lutang. Kaya pala sabi ko, bakit ang mahal nung nung pagka-punch lang nito? So, ba't kaya ang mahal na agad? Hindi ko napansin. Ano ba yan? Magkadikit kasi sila. Anyway, so yun. Next, bumili ako ng champurado. And once a week, ito yung magiging breakfast nila. Champurado. And then, yung favorite ko na Right and Light. Ito lang talaga yung favorite ko na Ito lang yung binibili kong flavor, yung lychee and rose. Kasi yung ibang flavors doon medyo, hindi ko gusto yung lasa niya, parang hindi totoo. Pero this one, nakasundo ko yung lasa niya. And then next is yung mga spices. Ang katutak na spices yung pinili ko. Tuwang-tuwa ako. Ito, badja, garlic, and parsley. Ito naman, di ba may ko sa pasta, sa pizza, at sa mga sandwiches. So, ayan, naisip ko, dahil mahilig ako sa garlic na nilalagay, binubudbud sa pasta, pati parsley, ayan, timing na magkahalo, binili ko na. Parang para sa akin talaga to. And then, bumili ako ng paprika. Ay, meron na pala akong nabili. Bumili pa ako sa Robinson. Ayan. So, bumili ako ng paprika. Palagi ko kasi itong hinahalo. It adds flavor and color sa mga lutuin. And then, bumili din ako ng everything bagel. Actually, tinry na namin to kanina dun sa pizza. Hindi ko pa siya masyadong malasahan. Pero, feeling ko, pag nilagay ko to sa mga salad, sa mga pasta, sa mga ibibake ko, na mga loaf, mukhang makakadagdag ng character at flavor. So, everything bagel. Sabi naman niya, use on everything. So, yan. And then, yung organic na garlic powder ng Badia. Gustong-gusto ko yung lalagyan ng Badia kasi parang sobrang sakto lang siya sa kamay ko and plastic siya. Plastic, hindi siya nababasag kahit mahulog. So, yan. Ito, first time ko nakita. Walang iba kundi organic lang talaga na choice, na option. So, yan. And then, ang may recent discovery na favorite ko pala ay ang curry powder. Itong brand na to, hindi ko pa siya na-try. Yung Badja na Jamaican style curry powder, hindi ko pa na-try. Pero, kakulay niya kasi yung nabili kong curry powder last time. So, baka magkalasa rin naman sila. So, ayan. Sobrang alam nyo, kahit saan ko to binubudbud ngayon. Sobrang sarap ng curry. And then, next is, ito. Wala kasi akong nakitang ibang kind ng
ano to, seaweed doon. Merong isa, kaya lang alam ko hindi nila bet yun. So, itry natin to. And, dalawang klase to eh. Hindi ko lang sure kung anong, teriyaki to. Itong isa, ano ba yan? Curry. Ay, shala. Teriyaki tsaka curry. O, tikman natin kung masarap. And then, ayan, bumili ako ng Bear Brand Fortified na powdered milk. Minsan ginagamit ko ito pang bake, pero madalas nalagay nila sa champurado. Yan. Ito yung binubudbud nila sa champurado, kaya lagi akong may ganyan. And then, ito naman, para to kay Tita V, yung pork congee. Hindi naman kasi ako mahilig sa mga ganitong meals eh. Ayan. Pork congee, tapos merong arroz caldo. Ang bongga, oh. Ayan. And then, bumili ako ng keso. Walang malaki. So, itong budget size ang binili ko. Dalawa. Ano to usually nilalagay ko sa mga pasta or yun nga, gagawa kami ng cordon bleu. So, yun. And then, alam nyo, hinahalo ko sa ampalaya itong caldereta corned beef ng Delimondo kasi namamask niya yung pait ng ampalaya. So, yan. So, once a week, meron kaming meal na ampalaya with corned beef. And then, next is itong cup noodles na spicy pork tonkatsu flavor. Para rin to kay Tita Via. Dalawang ganyan yung binili ko. And then, ito naman palaman. Yan si Ate Nene mahilig sa mga ganyang palaman. Bacon spread. And then, bumili lang din ako ng Spanish style na century tuna. Ito guys. Ito yung hinahalo ko sa pesto. Kasi, kakaiba yung lasa nito compare mo sa regular tuna. So, ayan. Parang medyo maliwanag. Ayan, perfect ka dyan. Tapos, ito naman, ito yung favorite ko na mushroom. So, Mega Prime. Masarap siya. Yeah, sarap yan. And then, mahilig kasi yung mga bata maglagay ng mga syrup-syrup. So, bumili na ako ng choco syrup. Since alam ko may agave pa ako dyan, so may budget tayo para sa choco syrup ngayon. And then ito, hindi to mawawala sa grocery ko, yung QP. Kasi every 2 weeks, mabilis niya maubos. Kasi nilalagay ko rin to halos sa lahat. Sa lahat, yan ang sausawan ko. Hindi ko nakilala yung ketchup. Yan lang ang kilala ko. And then next, bumili ako ng White King na all-purpose flour. And yan ay, naka-off to guys eh. Alam ko pinakita ko kanina eh. Naka-off to. Tapos, ayan, may additional savings pa. Parang 60 pesos na lang tong dalawang to. If I'm not mistaken. Yan. 60 pesos. Tapos 800 grams each. And then, ito yung madalas kong binibili. Diba? Alam nyo naman. Chunky tomato with 3 cheese. Kasi, ang sarap niya. Ang sarap lang talaga niya. Promise. And then, itong red pesto yung favorite namin. Kasi mas malasa to. And gusto ko talaga yung may kamatis. Tapos, hindi mawawala ang Coco Mama Fresh Gata. O, diba? Ang sarap nito. Lahat na lang masarap. Lahat naman na binibili ko masarap. Ayan. 4 na ganyan yung binili ko. Pang ginataang kalabasa at sitaw. Tapos, alam niyo, ginagamit ko rin yan sa ginataang bilo-bilo. Promise. Masarap siya. And then, may nakita kasi akong sale doon. Buy 2 for only $1.49. I am not sure kung ito ay real butter dahil hindi pa rin siya natutunaw hanggang ngayon. Compare dito sa Queensland na parang medyo matutunaw na siya. Pero, $1.49, it's a good deal na. Although, mas maliit siya from the usual. 200 grams lang kasi to. The usual butter is 220. Around 220, ganyan. Pero hindi na masama, diba? Dalawa na for $1.49. Ayan siya. And then, dahil mura, Queensland butter. Ito yung ginagamit ko for mga baking. For baking lang. Kasi pag for sangag, sobrang lugi tayo dun, guys. Pang baking lang yan. Ayan. Then, next is yung Eden naman din. So, dalawang klase yung cheese na binibili ko. Eden and Queso. And then, may magmimiswa patola ako. Ba't kabaliktad, girl? Ayan. Magmimiswa patola ako. Ito na lang yung miswa brand na nandun. Sa Robinsons ko na to nabili. So, bumili ako ng isa niyan. And then, ito yung favorite ko na chocolate chips. Hershey's na dark. So, yun. Then, mapunta naman tayo dito. Ito yung ginagamit namin para sa ano bang tawag doon? Sushi bake. Ito ay brown rice vinegar.
Nasa 150 yan. Tapos, ito yung binili ko ngayong tomato sauce Del Monte na original style. So, 3 ganyan yung binili ko. And then, dahil mahilig kami mag-kimchi rice. And sabi nila sa kimchi rice, masarap daw tong premium soy sauce. Bumili ako niyan. Dapat masarap ka talaga, ha? Ayan. Tapos, canola oil lang. Ito sa Landers ko na ito nabili. Ito sa Landers. Ito sa Robinsons. Sa Robinsons. Wala na yan sa Landers. Yung tomato na yan. So, ito ay, say, 40 pesos. Nasa 220 pesos to. Itong pack na yan. And then, bumili ako ng pineapple tidbits. Nagpapasarap to sa mga ibang lutuin eh. Yan. Next is, ito naka-sale to guys. Nasa 99 pesos. Ay, nabuksan. Nasa 99 pesos to. Maubos na kasi yung ganito namin eh. So, ayan. Himalayan pink salt ng Dani. Marami pa dun guys. Kung gusto niyo ng pink salt and gusto niyo ng murang pink salt, gora na kayo dun. Tapos, ito naman is yung Alpine na milk. Ginagamit ko pang baking, pang sopas, ganyan. So, 2 ganito yung binili ko. And then, tortillas hindi mawawala sa aming grocery. Minsan, ginagamit namin pang pizza, pang quesadilla, pang papak, yan. And then, ito nga yung sinasabi ko sa inyo, hindi ko alam ba't ako bumili pa ng Spanish paprika. Alam na sa isip ko, hindi ako bumili nun. Yung pala, binili ko siya. So, ayan. Spanish paprika, and then crab and corn, kasi meron pa tayong ibang crab and corn dyan. Bumili lang ako ng isa pamalit. And then, ito na nga, yung tapioca pearls. Ito yung gagawin natin sa bilo-bilo. Sasamahan natin ng sago. Tapos, guys, ito yung favorite namin na wrapper. Yung Bambi Spring Roll Wrappers. Kasi, maliit na ate, may mas malaki dito. Kasi ano siya eh, parang ang linis niyang tingnan, parang machine cut siya. Square na square siya. Ayan. Masarap din siya. So, yan, alam niyo, nagagawa ko ng lumpia. Kaya bumili tayo ng ganito. Yan guys, so ito naman yung last part na, yung mga veggies and yung ibang non-food items. So, ito yung eggs na nabili ko. Meron din silang brown eggs na cage-free dun sa Landers. And halos same price lang din dun sa SNR. So, mukhang medium size ito. Tama ba? Yan, mukha siyang medium. Medium to large. Actually, mukha siyang large size. Ayan. So, 30 pieces yan, 2 tray. And sa 2 weeks namin, feeling ko nakaka 2 tray and 12 pieces kami ng eggs. So, yun. And then, next, bumili na ako ng maraming white onion dahil kapag by 3 kilos siya, nasa 79 pesos per kilo na lang yung onion. So, bumili na ako ng marami. Matagal naman itong masira. Tapos, bala kong gumawa ng caramelized onions panglagay dun sa tortilla namin. So, yan. And then, ito, dahil magtutortang talong kami once every morning. So, ayan, 55 pesos. And this is organic, kaya medyo mahal siya. Tapos, patola, sa miswa patola with bola-bola. Ayan. Ito ay 119 pesos per kilo. So, ito ay 86 pesos. And then, bumili lang din ako ng kalabasa. Nasa 54 pesos tong ganito kalaki, guys. Tapos, yung okra naman, ito ay 45 pesos. 100 pesos per kilo siya. Itong string beans naman, ito ay 37 pesos. Mas mura to kaysa sa local groceries. Pero, syempre, mas mura to sa palengke. Yan. And then, patatas. Yung patatas nila, 105.75 per kilo. And itong carrot, sobrang mahal niya. Parang last year, 90 pesos per kilo lang to. 189, 114 na to. Grabe naman. Tapos, marble potatoes, wala lang. Yan. Ito ay 55 pesos. Masarap tong yung may glaze, honey, marble potato something. Yan. Tapos, pampunta naman tayo sa non-food items dahil marami pa naman kaming mga detergent, shampoo, sabon. Ito lang yung wala. So, bumili ako ng interfolded na tissue. Ito naman made from bamboo fiber. Kaya, mas eco-friendly to. So, ito ay ginagamit naman namin pag mabilis ang punas o kaya pang drain lang nung mga lulutuin. Tapos, trash bag, mga naka-promo na na napkin, sanitary pad. Kasi, yung binibili ko talaga yung sa Landers, yung parang medyo herbal. Kaya lang, wala sila nun ngayon. So, mapilitan ako mag-try ng iba. And ito, hindi siya free, pero save 20 pesos. May kasama na siyang
panty liner. Ito ultra thin, pang all night. Tapos ito yung mga, ito talaga yung gusto ko talaga before. Manipis lang kasi to. Tapos walang wing. And then itong Junes. First time ko makita yung ganitong klaseng type ng Junes. Kasi yung natatry namin is yung pink and white lang. So yan, this is anion. So sabi nila mas okay daw tong anion. Pero tingnan natin. Nung dati kasi parang medyo nangangati ako dun. So, bumili lang din ako ng Carefree na panty liner. Ito naman yung T3. So, yan. Tapos, itong Modest, may libre din siyang ito pang overnight din, pagka heavy yung period. Tapos, ito naman yung panghugas ng Dede Nivien. Kasi ito walang ano to eh. Wala siyang scent and all that. Tapos, ito naman yung Betadine na skin cleanser. So, okay to. Pati yung mga body odor, matatanggal din niya. Ayan. And then, bumili ako ng wipes. Kasi itong wipes na to, naka-sale to. 50 pesos na lang to. Yung Fresh and Nourish. Okay naman to kasi nakabili naman ako nito before. So, meron siyang blueberry and vitamin E. So, this is alcohol-free. So, pwedeng-pwede to sa mga bata. And then, ito na nga yun. Ito yung libre kapag naka 1.5 ka and vaccinated ka, yung kanilang silicone na storage. Yun na nga, bumili pa ako niyan. Sabi ko, bumili pa ako. Yun pala, may libre naman akong makukuha. Ayun. So, next time, kapag bibili ako ng mga meat, pwede kong dito ipalagay kung hindi naman malaki yung portion. Or kapag mag-freeze ako ng mga gulay, dito ko siya ilalagay. And then yun, bumili lang akong diaper ni Vin kasi naubos na yung binili namin nung nakaraan. Nagtagal din yun ng 1 month sa amin. Ito ay 26 pieces and ang brand nito ay Goon. Mas okay na to kasi isa lang talaga nagagamit niya per night. Yan. Tapos ito, pagkain lang ni Cookie, the usual naman yung Whiskas. Itong Whiskas na binili ko, yung may free siya na treat. So, ayan, kaya yun yung binili ko. And then, yung mga wet food niya. Yan. So, ayan guys, dito ko na i-end yung vlog and yun na lahat yun. So, ilagay ko na lang dito sa description box or somewhere in the screen kung nakamagkano ako for this grocery haul. Pero maglalas na ngayon sa amin ng 2 weeks or more with snacks minus the take-out, the pabili foods, ganyan. Wala nang ganon kasi sobrang mahal. Yun. So, dito ko na i-end yung vlog. And kung hindi ka pa nakasubscribe, please don't forget to hit the subscribe button. Yung red lang dyan. Na nakalagay subscribe. And palike na rin and share with your friends na mahihilig mag-grocery at manood ng mga grocery hauls. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. See you on our next vlog. And stay safe and God bless. Bye-bye!